Ang kadiliman ay kasama pa ni Lito nang siya'y matising. Hindi pa sumisikat ang araw, pero ang sakit sa kanyang likod at ang mga kalyo sa kanyang palad ang matagal nang nagsisilbing orasan niya. Bawat pagbangon ay isang pakikipaglaban. Ang lamig ng sahig na simento ay gumagapang sa kanyang mga paa, isang paalala ng isa na namang taraw ng pakikibaka. Mula sa kanyang banig, tiningnan niya ang natutulog na si Mila, ang kanyang pamangkin na mahimbing sa kabilang sulok. Ang payapang mukha ng bata ang nag-iisang liwanag sa madilim nilang tahanan. Para sa kanya, bulong ni Lito sa sarili. Kahit gaano kabigat para sa kanya, marahan siyang bumangon para hindi makagawa ng ingay. Ngunit sa pagtayo niya, isang mahinang pag-ubo ang narinig niya mula sa kabilang kwarto. Si Aling Rosa, ang tiyahin niyang nag-aruga sa kanya, ay gising na rin. Pumasok si Lito sa maliit na silid. Nakaupo si Aling Rosa sa gilid ng kanyang papag. Sapo ang dibdib. "Tiya, ayos lang po kayo?" Nag-aalalang tanong ni Lito habang marahang hinihimas ang likod ng matanda. "Ayos lang anak," sagot ni Aling Rosa. Pilit nang umingiti kahit hirap siyang huminga. "Ang hamog lang siguro ng madaling araw. Ikaw papalaot ka na naman? Napakalakas ng hangin kagabi." Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-ahalala. Mga matang nakakita na ng napakaraming bagyo at pagsubok sa buhay. "Kailangan po, tiya, naubos na po ang gamot ninyo sa ubo." Mahinang sabi ni Lito. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Ang makita ang kanyang tiyahin na nahihirapan ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng pagod na nararamdaman niya. "Huwag po kayong mag-alala, mag-iingat po ako. Babalik din po ako agad. Ang Diyos na ang bahala sa iyo, Lito," sabi ni Aling Rosa at hinawakan ang kamay ng pamangkin. Ang balat nito'y malambot at kulubot, kabaligtaran ng magaspang at makalyong palad ni Lito. "Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang mahalaga ay bumalik ka ng ligtas." Tumango lang si Lito, hindi na makapagsalita. Kung magsasalita pa siya, baka bumigay na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa kanilang munting kusina, naghahanda na si Mila ng kape. Isang tasang matapang na kape at 2 pirasong pandesal na tira pa kahapon sa kanilang almusal. "Tito Lito, kape po," sabi ng bata na may ngiti sa mga mata. Hindi niya alintana ang kanilang kahirapan. Para sa kanya, sapat nang magkakasama sila. "Salamat Mila," sabi ni Lito, pilit pinapasigla ang boses. "Pagkatapos mo dyan, mag-aral ka ng mabuti, ha? Yan lang ang maipapamana ko sa iyo." "Opo, Tito. Paglaki ko po, ako naman ang pag-aalaga sa inyo ni Lola Rosa." Masayang sagot ni Mila. Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Lito. Isang matamis na pangako na kasabay nito ay isang mabigat na katotohanan. Sa ngayon, siya ang kailangang lumaban para sa kanilang tatlo. Pagdating sa dalampasigan, ang tanawin ay pamilyar. Mga kapwa mangingisda na may bakas ng pagod at kawalang pag-asa sa mga mukha. Ang dagat ay maalon at ang langit ay kulay abo. Iningnan ni Lito ang kanyang lambat. Punit-punit. Tinahinan niya ito ng ilang beses pero patuloy pa rin itong bumibigay. Ang kanyang bangka na pinangalanan niyang Pag-asa ay mga tagpi na rin sa gilid. Nakita niya si Mang Cardo, isang matandang maningisda na nakaupo sa buhangin at nakatingin sa kawalan. "Magandang umaga po, Mang Cardo," bati ni Lito. Tumingin ang matanda at ang mga mata nito'y malungkot. "Lito, papalaot ka pa sa ganitong panahon? Susubok lang po tay. Baka sakaling may maligaw na isda," sagot ni Lito. Napansin niya ang sirang kawil sa tabi ni Mang Cardo. "Nasira po ang kawil ninyo?" Tumangyo si Mang Cardo. "Oo, ito na lang sana ang pag-asa ko. Walang-wala na talaga kami. Ang asawa ko, kailangan din ng gamot." Natahimik si Lito. Nakikita niya ang sarili sa kalagayan ng matanda. Ang parehong bigat, ang parehong dasal. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Lito ang kanyang reserbang kawil mula sa kanyang sisidlan. Hindi ito bago. Pero buo pa.
Heto po, Mang Cardo. Gamitin niyo muna po ito. Alok niya. Nagulat ang matanda. Naku Lito, wag na Lito. Paano ka? Ikaw ang mas bata, mas malakas, mas kailangan mo yan. Dalawa po ang dala ko. Pagsisinungaling ni Lito. Ipo lang talaga ang reserba niya. Kung masira ang gamit niya, wala na siyang pamalit. Sige na po, baka kayo ang swertihin ngayon. Kapag napahuli kayo, sapat na sa akin ang makita kayong may maiuuwi. Naiyak na tinanggap ni Mang Cardo ang kawil. Salamat, Lito. Napakabuti mo. Balang araw, susuklian din ng Diyos ang kabutihan mo. Itinulak na ni Lito ang kanyang bangka sa tubig. Bawat sagwan ay mabigat. Bawat hampas ng alon ay isang pagsubok. Habang papalayo siya sa pangpang, napatingin siya sa isang pamilyar na lugar sa malayo. Isang malaking bato na tila may biyak sa gitna. Lumilitaw lamang ang siwang nito kapag mababa ang tubig. Iyon ang kanyang lihim na lugar. Hindi para magtago ng yaman, kundi para magtago ng kalungkutan. Dun, sa tuwing wala siyang huli at bagsak ang kanyang loob, umuupo siya at tahimik na umiiyak, kung saan tanging ang mga alon lang ang nakakarinig. Sana hindi ko kailanganing pumunta doon ngayon, dasal niya sa kanyang isip. Sa gitna ng malawak na dagat, inihagis niya ang kanyang punit na lambat. Umupo siya at naghintay, habang ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay kulay sa abot tanaw. Ngunit ang ganda nito ay hindi niya maramdaman. Ang nararamdaman lang niya ay ang gutom sa kanyang tiyan, ang pagod sa kanyang mga braso, at ang takot sa kanyang puso. Pagkalipas ng isang oras, hinilan niya ang lambat. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-asa. Ngunit nang maiangat niya ito, halos gumuho ang kanyang mundo. Walang laman, isang malaking butas ang sumalubong sa kanya. Muli, nasira ang lambat. Umupo si Lito sa loob ng kanyang bangka, napayuko at hindi na napigilan ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. Umagulgol siya na parang isang bata. Pagod na siya. Pagod na siyang umasa. Pagod na siyang mabigo. Panginoon, hikbi niya, ang boses ay basag. Bakit po ganito? Gusto ko lang naman pong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pagod na po ako, pero hindi ako pwedeng sumuko. Tulungan niyo po ako. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muli siyang napatingin sa malayo. Naisip niya ang nag-aalalang mukha ni Aling Rosa. Naisip niya ang matamis na ngiti ni Mila. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang pag-asa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang magaspang na palad. Kinuha niya ang kanyang sagwan. Susubukan niya ulit. Kahit masakit, kahit mahirap, lalaban siya. Dahil sa dulo ng bawat pagod at luha, naghihintay ang 2 taong pinakamamahal niya sa buong mundo. Ang pag-asang dala ni Lito sa umaga ay inanod na ng gabi. Ang payapang dagat na kanyang kaibigan ay naging isang halimaw. Ang bawat alon ay tila isang dambuhalang kamay na humahampas at gustong lumamon sa kanyang munting bangka. Ang ulan ay malakas at walang patid, na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang aandap-andap na liwanag mula sa kanyang gasera ay halos isuko na ang laban sa bawat ihip ng hangin. Nanginginig si Lito, hindi lang sa lamig, kundi sa matinding pagod at kabiguan. Tiningnan niya ang kanyang mga lambat. Iilang maliliit na isda lang ang laman. Hindi sapat kahit para sa kanilang hapunan. Ang pangako niya sa sarili kaninang umaga na lalaban siya ay unti-unti nang natutunaw. Wala na. Ito na yata ang katapusan, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Uuwi na naman akong bigo. Uuwi na naman akong walang maipagmamalaki. Makikita ko na naman ang lungkot sa mamamata ni Tia Rosa. At hihingi na naman ako ng paumanhin kay Mila. Dahil kape na naman ang aming almusal bukas. Napapikit siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa kaysa sa buong karadatan. Naisip niyang sumuko na. Itaas ang sagwan at hayaan ang hangin na ipulak siya pabalik sa pampang. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Isang alaala, ang ngiti ni Mila, ang mahinang paggubo ni Aling Rosa. Hindi pa siya pwedeng sumuko. Isa pa,
bulong niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig. Isa pang hila, parang awa mo na dagat. Bigyan mo ko ng kahit kaunti. May isang lumang lambat na nakasabit sa gilid ng kanyang bangka. Isa na sanang itatapon niya dahil sa kalumaan. Sa huling lakas na natitira, inihagis niya ito sa madilim na tubig. Pagkalipas ng ilang sandali, sinubukan niyang hilahin ito pabalik. Kakaiba ang bigat. Halos matumba siya. Hindi ito ang bigat ng isda. Hindi rin ito basura o troso. May kung anong gumagalaw sa ilalim. Isang malakas ngunit desperadong pagpupumiglas na halos bawiin ang lambat mula sa kanyang mga kamay. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, buong puwersa siyang humila. Dahan-dahan, umangat mula sa tubig ang mabigat na lambat. Itinutok niya ang kanyang gasera. At sa gitna ng mga buhol-buhol na lubid, isang imahe na sa mga kwentong kutsero lang niya naririnig ang lumitaw. Isang babae. Ngunit ang ibabang bahagi ng katawan nito ay isang buntot na nababalutan ng mga kaliskis na kumikinang sa bawat kislab ng kidlat. Ang mahaba nitong buhok na kulay itim ay tila sinad ng buwan na nakakalat sa lambat. Isang sirena. Ang unang pumasok sa isip ni Lito ay takot. Matinding takot. Mag-ingat ka sa kanila, Lito. Biglang umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ng isang matandang mangingisda. Nang aakit sila, dinadala ka nila sa ilalim at hindi ka na makakabalik. Napaatras siya, halos mahulog sa bangka. Ngunit nagsalita ang sirena at ang boses nito ay hindi mapanukso. Ito ay basag at puno ng sakit. Tulungan mo ako, mahinang sabi nito na tila isang malungkot na awit. Hindi ako makahinga, ang lambat, parang awa mo na. Tumingin si Lito sa mga mata ng sirena. Ang nakita niya roon ay hindi kasamaan o panlilinlang. Ang nakita niya ay purong takot, ang parehong takot na nararamdaman niya gabi-gabi. Ang takot ng isang nilalang na walang magawa. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kwentong narinig niya. Ang nasa harap niya ngayon ay hindi isa pang halimaw, kundi isang nilalang na naghihirap at nangangailangan ng tulong. At si Lito, sa kabila ng lahat ng paghihirap, ay may pusong hindi marunong tumalikod sa nangangailangan. Huwag kang mag-alala, huwag kang gagalaw. Pakakawalan kita. Mahinahong sabi ni Lito, kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang maliit at mapurol na futsilyo. Maingat niyang sinimulang putulin ang mga lubid na mahigpit na pumupulupot sa katawan at buntot ng sirena. Ang bawat hiwa ay mahirap dahil sa pag-alon ng bangka at sa kapal ng mga lubid. Salamat, salamat. Paulit-ulit na bulong ng sirena. Nang tuluyan ng maputol ang huling lubid, huminga ng malalim ang sirena, isang hininga ng kalayaan. Dahan-dahan itong gumalaw at tumingin kay Lito ng may hindi masukat na pasasalamat sa mga mata. Iniligtas mo ang buhay ko, mangingisda. Hindi ko ito malilimutan. Ako si Amara. Lito ang pangalan ko, sabi niya. Ayos ka lang ba? Oo, dahil sa iyo, sagot ni Amara. Ang utang na loob ko ay hindi kayang bayaran ng simpleng pasasalamat lamang. Sa dami ng taong nakita ko, marami ang tatakbo sa takot o mas masahol, susubukang saktan ako. Pero ikaw, nakita mo ang aking paghihirap. Mula sa kanyang makisap na buntot, maingat na tinanggal ni Amara ang isang kaliskis. Kakaiba ito sa lahat. Kumikinang ito na parang likidong ginto at naglalabas ng mainit at panayad na liwanag. Isang munting araw sa gitna ng madilim na bagyo. Tanggapin mo ito, Lito, sabi ni Amara. Iniabot ang gumikinang na kaliskis. Ito ay isang binhi ng dagat. May dala itong biyaya, ngunit ang hiwaga nito ay maselan. Nakikinig ito sa puso ng nagmamay-ari. Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lito habang nakatingin sa mahiwagang bagay sa kanyang palad. Lito, pakinggan mong mabuti, seryosong sabi ni Amara habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang bigat sa puso mo. Ang kaliskis na ito ay hindi sagot sa lahat, kundi isang binhi. At ang paglago nito ay nakasalalay sa iyo.
Una, itanim mo ito sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Isang lugar na para sa iyo ay sagrado. Siguraduhin mong ito ay nasa buhangin kung saan laging abot ng tubig dagat. Kailangan itong maramdaman ang tibok ng kanyang tahanan para manatiling buhay. Ang hiwaga ay parang isang bulong. Sa sandaling isigaw mo ito sa mundo, mawawala ang kahulugan nito. Ang pagyayabang ang lason sa mahikang ito. Pangalawa, at pinakamahalaga, ang biyayang ito ay may direksyon. Hindi ito para sa iyo lamang. Ito ay para sa gamot ng tiyahin mo na naririnig kong umuubo sa pagtulog. Ito ay para sa maliwanag na kinabukasan ng pamangkin mong may matatamis na ngiti. Ito ay para sa mga kapitbahay mong kapusbin ang huli. Sa bawat perlas na pipitasin mo, may tanong na kasama, para kanino ito? Kung ang sagot ay palaging para sa akin, unti-unti mong makikita ang liwanag nito na magdidilim. Ang dagat ay mapagbigay, Lito. Ngunit mas mapagbigay ito sa mga taong marunong ding maging dagat para sa iba. Pagkasabi nito, ngumiti si Amara sa huling pagkakataon. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumubog pabalik sa malalim at madilim na tubig at iniwan si Lito na mag-isa sa gitna ng humihinang bagyo. Nakatulala si Lito, hawak ang ginintuang kaliskis. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang buong katawan, pinapawi ang lamig at pagod. Hindi ito panaginip, totoo ang lahat. Hawak niya sa kanyang palad ang sagot sa kanyang mga dasal. At sa kanyang isip, isang lugar lang ang malinaw na lumitaw, ang siwang sa batuhan, ang kanyang lihim na taguan. Doon, magsisimula ang lahat. Hindi nakatulog si Lito ng gabing iyon, paulit-ulit niyang binubuksan ang kanyang palad para tingnan ang ginintuang kaliskis. Sa dilim ng kanilang munting bahay, ang mahinang liwanag nito ay tila isang sikretong bituin. Ang init nito ay gumagapang sa kanyang buong katawan, pinapawi ang pagod, ngunit pinapanatili siyang gising sa pag-asa at pag-aalinlangan. Totoo kaya ito? Tanong niya sa sarili. O baka bukas, paggising ko, isa na lang itong ordinaryong bato. Bago pa man mag-umaga, bumangon na siya. Maingat siyang kumilos, ngunit narinig pa rin siya ni Aling Rosa. Lipo anak, mahinang tawag ng matanda. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? May susubukan lang po ako tiya, sabi niya. May kakaibang sigla sa kanyang boses. Pakiramdam ko po, magiging maganda ang araw na ito. Ngumiti si Lito, isang ngiting matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Dala ang isang maliit na pala, tinungo ni Lito ang dalampasigan. Sakto ang kanyang tiempo. Low tide. Ang dagat ay payapa. Inilalantad ang daanan patungo sa kanyang lihim na lugar. Ang puso niya ay kumakaripas, isang halo ng kaba at pananabik. Sa wakas, narating niya ang malaking bato. Ang siwang na dati kanlungan ng kanyang mga luha ay pag-asa na niya ngayon. Sa loob ng munting yungib, umupo siya sa buhanginan. Inilabas niya ang kaliskis. Bago niya ito ipanim, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang bawat salita ni Amara. Nagsalita siya ng mahina, isang pangako na tanging ang mga bato ang nakarinig. Para po ito sa inyo, Tia Rosa. Para sa kinabukasan mo, Mila. At para sa mga kasama kong mangingisda, hindi po ito para lang sa akin. Buong puso at pananampalataya, inilagay niya ang ginintuang kaliskis sa butas sa basang buhangin at maingat itong tinabunan. Pagkatapos, naghintay siya. 1 minuto, 5 minuto, walang nangyari. Ang buhangin ay nanatiling ordinaryong buhangin. Unti-unti, gumuho ang pag-asa sa kanyang puso. Bumalik ang pamilyar na bigat. Ang sakit ng kabiguan. Wala, niloloko ko lang ang sarili ko, isip niya, at isang mainit na luha ang pumatak. Tumayo siya, handa ng talikuran ang lugar. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Amara. Ito ay isang binhi. Ang isang binhi ay hindi tumutubo sa isang iglap. Kailangan nito ng panahon. Isang maliit na pag-asa ang muling sumibol. Nagpasya siya. Maghihintay siya. Ang sumunod na linggo, ang naging pinakamahabang linggo sa buhay ni Lito. Araw-araw, bago mag-umaga, sa oras ng low tide,
palihim siyang pumupunta sa siwang. At araw-araw, pareho ang kanyang nadadatnan. Basang buhangin. Wala kahit ano. Walang himala. Sa ikatlong araw, naubos na ang gamot ni Aling Rosa. Dala ang reseta, pinuntahan ni Lito ang maliit na butika ni Aling Sering sa kanto. Lumapit siya sa counter, kung saan abala ang matanda sa pag-aayos ng mga bote ng gamot. Aling Sering, mahinang sabi ni Lito. Inabot niya ang papel. Para po kay Tia Rosa. Kinuha ni Aling Sering ang reseta at tiningnan ito. Para sa ubo. Sandali, kukunin ko. Habang kumukuha ng gamot ang matanda, sinabi ni Lito ang sadya niya. Ang boses ay halos pabulong sa hiya. Aling Sering, pasensya na po. Pwede po bang ilista muna? Pangako po, babayaran ko agad kapag nakaluwag-luwag. Humarap si Aling Sering. May ngiti sa mga labi. Sus, Lito, yun lang pala. Huwag mong problemahin yan. Ang mahalaga, gumaling ang tiyahin mo. Sige na, ako na ang bahala rito. Tumango lang si Lito. Hindi makapagsalita sa pinaghalong hiya at pasasalamat habang ibinabalot ng matanda ang damot. Sa ikalimang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang sirang-sirang lambat, nilapitan siya ni Mang Cardo. Lito, kamusta? Mukhang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw. Ayos lang po, Mang Cardo. May hinihintay lang po ako. Malungkot niyang sagot. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang natutulog na si Mila at Aling Rosa at dinudurog ang kanyang puso. Ang pangakong magandang buhay ay tila isang malayong panaginip pa rin. Ang pagpunta niya sa yungib tuwing umaga ay naging isang desperadong ritual, isang pagsubok ng kanyang pananampalataya. Sa ikapitong araw, pagod na ang puso ni Lito. Ito na ang huling araw. Kung wala pa ring mangyari, tatanggapin na niya na ang lahat ay isa lamang magandang panaginip na dulot ng bagyo. Dala ang mabigat na kalooban, tinahak niya ang pamilyar na daan. Sa huling pagkakataon, sumingit siya sa siwang. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. May mahinang liwanag sa loob, isang gintong kislap na nagmumula sa sahig. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar kung saan niya itinanim ang kaliskis. At doon, tumutubo mula sa buhangin, kahanga-hangang korales. Halos kasing laki at haba ito ng kanyang braso at ang mga sanga nito ay kumikinang sa kulay puti at ginto. Sa dulo ng bawat sanga ay may nakasabit na isang perpektong perlas na nagniningning. Hindi napigilan ni Lito ang sarili. Napaluhod siya sa buhanginan at humagulgol. Ang lahat ng pagod, pagdududa at sakit na tiniis niya sa loob ng isang linggo ay biglang naglaho. Napalitan ng hindi masukat na pasasalamat. Ang kanyang pananampalataya ay nagbunga. Salamat, hikbi niya, nakatingin sa nagniningning na korales. Salamat, Amara, maraming salamat. Lumapit siya at marahang hinawakan ang isa sa mga perlas. Makinis ito at mainit, puno ng buhay, puno ng pag-asa. Isang pangako ang muli niyang binitawan, hindi na sa hangin kundi sa harap mismo ng biyaya. Pangako, bulong niya. Mananatili itong lihim. Hinding-hindi ko ito ipagyayabang ko gagamitin sa kasakiman. Ang biyayang ito ay ibabahagi ko sa paraang hindi malalaman ng kahit sino. Ito ang aking panata. Maingat siyang pumitas ng ilang perlas. Hindi lang isa. Naisip niya ang mga gamot ni Tia Rosa, ang utang nila sa tindahan at ang kanilang mga sirang gamit sa bahay. Sapat na siguro ito, sabi niya sa sarili. Para makabayad ng utang, makakain ng maayos at makabili ng ilang bagong damit para guminhawa naman ang buhay namin. Itinago niya ang mga ito ng mabuti sa kanyang bulsa. Bago umalis, muli niyang tiningnan ang mahiwagang korales, ang kanyang lihim. Isang mabigat na responsibilidad, ngunit isang napakagandang pag-asa. Maingat siyang lumabas sa siwang, pabalik sa mundo. Ang sikat ng araw na sumalubong sa kanya ay tila mas maliwanag na ngayon, isang hudyat ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang naglalakbay si Lito, ramdam niya ang bigat ng 3 perlas sa kanyang bulsa. Ito ang bigat ng pag-asa, ng takot, at ng isang napakalawing responsibilidad.
bawat hakbang niya ay may kasamang kaba. Paano kung may mang-hold up sa kanya? Paano niya ipapaliwanag kung saan galing ang mga ito? Ang bawat anino ay tila isang banta sa kanyang lihim. Para makasiguro, bumiyahe pa siya patungo sa Fabicera, sa siyudad ng Balanga, kung saan hindi pamilyar ang kanyang mukha. Pumili siya ng isang maliit at lumang alahasan sa isa sa mga abalang kalye nito. Sa loob, isang matandang alahero na may makapal na salamin ang sumalubong sa kanya. "Magandang araw, iho. Anong maipaglilingkod ko sa iyo?" tanong ng matanda. "Magandang araw din po," nanginginig na sabi ni Lito. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga perlas mula sa kanyang bulsa at ipinatong sa isang pulang tela sa ibabaw ng salamin. "May nahanap lang po ako sa dagat. Baka po interesado kayo." Nang makita ng alahero ang 3 perlas, saglit itong natigilan. Maingat niyang kinuha ang kanyang maliit na lente at sinuri ang mga ito. Ang kaninang kalmadong mika ng matanda ay napalitan ng hindi maitagong pagkamangha. "Santo Cristo!" bulong ng alahero. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Lito. "Iho, sa 50 taon ko sa negosyong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng perlas. Perpekto ang hugis, walang gasgas at ang kintab, parang may sariling buhay. Sigurado ka bang sa dagat mo lang ito nakuha?" Inihanda na ni Lito ang kanyang kwento. "Opo, habang sumisisib po ako malapit sa isang kuweba. May nakita po akong ilang napakalaking kabibe. Swerte lang po talaga na nabuksan ko. Yan po ang laman." Tumango-tango ang matanda. Tila sinusuri kung nagsasabi ng totoo si Lito. Sa huli, ngumiti ito. "Swerte ka nga, iho. Napakalaking swerte." Binigyan siya ng halaga na halos ikahimatay ni Lito. Ang pera na nakatali sa makakapal na bigkis ay hindi niya akalaing mahahawakan niya sa buong buhay niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin niya ito. Paglabas niya ng alasan, saglit siyang napasandal sa pader. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakabog na dibdib. Hawak niya ang kalayaan. Kalayaan mula sa utang, sa gutom, at sa kawalan ng pag-asa. Ang una niyang pinuntahan ay hindi ang palengke o tindahan ng damit. Bumalik siya sa kanilang baryo at dumiretso sa botika ni Aling Sering. "Magandang araw po, Aling Sering," masayang bati ni Lito. "O Lito, kamusta?" "Heto po," sabi ni Lito. Inilabas ang saktong bayad sa kanyang utang. "Bayad ko po sa mga gamot ni Tia." Pagkatapos, nag-abot siya ng mas malaking pera. "At ito po, gusto ko sanang bilhin lahat ng gamot at bitamina na kailangan niya para sa isang buwan." Nakangiting tinanggap ni Aling Sering ang bayad. "Sabi ko na nga ba't babalik ka? Mukhang maganda ang huli mo ah." Pagkatapos, dumiretso si Lito sa palengke. Bumili siya ng isang sakong bigas, mga karne, prutas at gulay. Sunod, bumili siya ng makapal at bagong kama, mga unan, bagong kaldero, mga plato, at isang solar-powered na ilaw para palitan ang kanilang luma at mapanganib na gasera. Pag-uwi niya, halos mapatalon sa tuwa si Mila. Si Aling Rosa naman ay napaluha. "Lito, anak, saan galing ang lahat ng ito?" tanong ni Aling Rosa habang yakap-yakap ang bagong unan. "Tito, may ilaw na po tayo na hindi namamatay," sigaw ni Mila. Tuwang-tuwa sa bago nilang lampara. Umupo si Lito sa pagitan nila. Ramdam ang guilt sa pagsisinungaling, ngunit mas nangingibabaw ang saya. "Tia, sinuwerte po ako ng gusto. May isang dayuhan po sa kabilang bayan, isang special buyer, na binili lahat ng huli ko sa mataas na halaga. Paborito raw niya ang klase ng isdang nahuhuli ko." Nang gabing iyon, nagkaroon sila ng isang pistam matagal na nilang pinangarap. Habang kumakain sila ng mainit na sinigang at bagong saing na kanin, sa ilalim ng kanilang bagong ilaw at sa ibabaw ng kanilang bagong kama, nakita ni Lito ang purong kaligayahan sa mukha ng kanyang pamilya. Ito ang tunay na yaman, sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit hindi doon natapos ang kabutihan ni Lito. Nang sumunod na gabi, palihim siyang nadiwan ng isang sakong bigas sa harap ng pinto ng balo na si Aling Nena. Nang marinig niyang baon pa rin sa utang si Mang Isko,
Naghulog siya ng sobre na may sapat na pera sa bintana nito. At gabi-gabi, dala ang sako, patuloy siyang naglinis ng dalampasigan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kanilang baryo tungkol sa isang anghel na tumutulong sa kanila. Walang sinuman ang naghinala na ito'y si Lito, ang simpleng mangingisda. At iyon mismo ang gusto niya. Ang hiwaga ay nanatiling ligtas at ang biyaya nito ay tahimik na dumadaloy, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad. Lumipas ang mga buwan. Ang biyaya mula sa dagat ay unti-unting dumaloy sa buhay ni Lito. Ngunit ginawa niya ito sa paraang hindi kapansin-pansin, na parang pagtaas ng tubig, dahan-dahan at natural. Sa bawat pagpunta niya sa lihim na yungib, 2 o 3 perlas lang ang kanyang kinukuha. Sapat lamang para sa isang partikular na plano. Dahan-dahan lang. Lagi niyang paalala sa sarili. Ang biglaang pag-angat ay parang malakas na alon, mapapansin ng lahat. Kailangan maging natural ang lahat. Ang unang malaking hakbang ay ang kanyang bangka. Isang umaga, isang bago at mas matibay na bangka na may maliit na motor ang nakadaong sa pwesto ng luma niyang Pag-asa. Pinangalanan niya itong Biyaya. Agad itong napansin ng mga kapwa niya mangingisda. Lito, ritong nakikita ko, ang ganda ng bago mong bangka. Puri ni Mang Cardo habang himihimas ang makinis na pintura ng bagong bangka. Mukhang gumaganda na talaga ang buhay mo ah. Ngumiti si Lito, isang ngiting pinaghandaan na niya. Pinag-ipunan ko po ng husto, Mang Cardo. Mula po doon sa malaking huli ko noon, inipon ko lahat. Naisip ko, kailangan kong mamuhunan para mas malayo ang marating ko. Pero ang mahal nito, Lito, sabi ng isa pang mangingisda. Ang kita natin sapat lang sa pagkain. Paano mo nagawa yan? Ipon na ang pagkakataon ni Lito para itanim ang kanyang takip na kwento. Natuklasan ko po kasi na doon sa mas malalayong lugar, sa may bandang Maribeles, mas mahal pala ang mga isda at may mga special buyer. O akong nakilala sa Balanga na mas mataas ang bigay kapag maganda ang huli. Bukod pa po doon, dagdag niya, sa mga islang nadadaanan ko, nakakapulot ako ng mga matitibay na kahoy. May isang taga-Subic na may-ari ng isang resort na regular na bumibili sa akin. Ang kwento ay perpekto. Pinagsama nito ang sipag, talino at swerte. At dahil nakikita nila si Lito na pumapalaot bago pa sumikat ang araw at bumabalik ng pagod na pagod, walang sino man ang nagduda. Makalipas ang ilang buwan, nang makita niyang tuluyan ng gumaling si Aling Rosa at masigla na si Mila, kinausap niya ang kanyang pamilya isang gabi. Tia Mila, may naipon po ulit ako. Naisip ko po panahon na para ayusin natin ng husto ang ating bahay, panimula ni Lito. Napaiyak si Aling Rosa. Anak, ang bahay natin, maayos na to ah. Ang mga tabla at yerong bubong na pinalit mo noon ay sobra-sobra na. Malaking pasasalamat ko na hindi na tayo tinutuluan. Tia, gusto ko po sanang gawing sementado na ang bahay natin, sabi ni Lito, hinawakan ng kamay ng matanda. Para kahit gaano kalakas ang bagyo, panatag na po tayo. Para hindi na po kayo lamigin sa gabi. Para may sarili at disenteng kwarto si Mila, kung saan komportable siyang makakapag-aral. Talaga po tito, sementado, nanlalaki ang matang tanong ni Mila. Magiging tunay na bahay na po ang bahay natin? Tumango si Lito at niyakap ang kanyang pamangkin. Hindi lang basta bahay, Mila, isang tahanan. Karapat-dapat lang kayo sa isang ligtas at komportableng tahanan. Ang dating bahay na yari sa sawali at tabla ay unti-unting naging isang maganda at matibay na bahay na semento. Si Lito mismo ang isa sa mga tumulong sa mga karpintero, nagbuhos ng semento at nagbuhat ng mga bloke. Gusto niyang maramdaman ang bawat patak ng pawis sa pagbuo ng kanilang pangarap. Si Aling Rosa ay tuluyan ng gumaling. Ang masustansyang pagkain at buhay na walang pag-aalala ang naging pinakamabisang gamot. Si Mila naman ay lalong ginanahan sa pag-aaral.
laging nakunguna sa klase. Ang pinakamalaking pagbabago kay Lito ay kung paano siya hindi binago ng pera. Ang kanyang mga kamay ay may kalyo pa rin. Ang kanyang damit ay simple pa rin. Araw-araw, pagkatapos mangisda, naglalakad pa rin siya sa dalampasigan para mamigay ng huli sa mga kapitbahay na walang swerte sa araw na iyon. Si Lito ibang klase, sabi ni Mang Cardo sa mga kausap niya isang hapon. Tingnan niyo, kahit umasenso na, hindi pa rin nagbago ang ugali. Hindi barumbado, hindi magarbo. Kapag kausap mo, siya pa rin yung Lito na nakilala natin. Nakilala siya sa buong baryo, hindi bilang ang bagong mayaman, kundi bilang isang taong may tangal at mabuting puso. Ang kanyang takip na kwento ay naging isang katotohanang masayang pinaniwalaan ng lahat. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bagong sementadong bahay, pinapanood si Nila na nag-aaral sa ilalim ng maliwanag na bumbilya. Narinig niya ang mahinang sabi ni Aling Rosa, "Anak, salamat sa lahat. Binigyan mo kami ng buhay na hindi namin pinangarap." Mumiti si Lito. "Dahil po sa sipag at tiyaga niya, at sa tulong ng Diyos," sagot niya. "At sa puso niya, idinagdad niya, at sa tulong ng dagat. Ramdam niya ang bigat ng kanyang lihim, ngunit mas ramdam niya ang gaan ng kalooban na dulot ng kaligayahan ng kanyang pamilya. Ang sementadong bahay at masaganang hapag ay nagbigay ng kapayapaan sa pamilya ni Lito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi buo. Sa tuwing nasa dalampasigan siya, nakikita niya ang mga totoong kwento ng kanilang baryo. Nakikita niya si Mang Cardo na halos maghapon nang nakayuko sa ilalim ng araw, pilit na tinatahi ang punit-punit na lambat. Nakikita niya si Berto na malungkot na nakatingin sa malaking bitak sa gilid ng kanyang bampa. Alam na ilang araw na naman siyang hindi makakapalaot. Ang lambat at bangka ang aming mga kamay at paa sa laot, malungkot na isip ni Lito. Kapag nasira ang mga ito, para na rin kaming mga pilay na hindi makalakad. Paano sila kikita? Paano kakain ang pamilya nila? Dito ako dapat magsimula. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng biyayang natanggap niya. Ito na ang oras para ibahagi ito sa mas makabuluhang paraan. Kinabukasan, muli siyang nagtungo sa barangay hall para kausapin si Kapitan de los Reyes. "Kapitan, magandang araw po," bati ni Lito. "Lito, pumasok ka. Anong maitutulong po sa'yo?" "Tungkol po ulit doon sa anonymous donor ko, Kapitan," panimula ni Lito. "Nakausap ko po siya at naikwento ko ang hirap ng mga kasamahan natin sa sirang gamit. Sabi niya po, gusto niyang mag-focus sa isang proyektong ramdam agad ng lahat ang pulong." "Maganda yan," sabi ng Kapitan. "Anong naisip niya?" "Naisip po namin, Kapitan, paano kung magkaroon tayo ng lingguhang bayanihan sa pag-aayos ng lambat at bangka? Magdo-donate po siya ng lahat ng materyales, nylon, pintura, barnis, masilya, kahoy, lahat ng kailangan. Ang hihingin lang po nating kapalit sa mga tao ay ang kanilang oras at pagtutulungan." Nadningning ang mga mata ng Kapitan. Napakagandang ideya niyan, Lito. Isang proyektong hindi lang nagbibigay ng materyales, kundi nagbubuhay din ng diwa ng bayanihan. Sige, ipatawag natin ang lahat. Noong unang linggo ng proyekto, kakaunti pa lang ang dumating. Ang iba'y nag-aalinlangan. Ngunit nang makita nila ang mga rolyo ng bagong nylon, mga lata ng dekalidad na pintura at mga tabla na nakahanda para sa lahat. Lahat libre, mabilis na kumalat ang balita. Nang sumunod na linggo, halos lahat na ng mangingisda sa baryo ay nandoon. Ang dalampasigan ay naging isang malaking pagawaan na puno ng buhay. May tunog ng martilyo, amoy ng barnis, at tawanan ng mga magkakasamang nagtatrabaho. Si Lito ay nasa gitna ng lahat, pawisan, nagtuturo sa mga mas bata kung paano magtahi ng lambat at tumutulong kay Mang Cardo na masilyahin ang butas ng bangka nito. "Lito, hindi ko alam kung paano magpapasalamat dito sa donor mo," sabi ni Mang Cardo habang maingat na nililiha ang bagong ayos na bahagi ng kanyang bangka. "Kung wala ito, baka isang buwan akong nakatenga sa pampang.
Ang lambat kong butas-butas na yon ay mas matibay pa sa bago. Ako rin, sabat ni Berto mula sa kabilang bangka. Tingnan mo ang bangka ko, makintab na ulit, at ang pinakamaganda, lahat tayo nagtutulungan. Matagal-tagal na mula noong huli tayong nagsama-sama ng ganito. Sumandal ang isang matandang mangingisda. Sino kaya talaga yon? Ano? Yung donor, napakabuti ng puso. Hindi tulad ng iba, nabibigyan ka lang ng delata kapag malapit na ang eleksyon. Ito, tunay na tulong. Mumiti si Lito habang naghahalo ng pintura. Ang sabi po niya sa akin, mas masaya raw siyang nakikita tayong nagtutulungan kaysa sa personal na pasalamatan natin siya. Para sa kanya, iyon na raw po ang pinakamalaking bayad. Sa loob ng isang buwan, halos lahat ng bangka sa kanilang baryo ay naayos na at napinturahan. Ang mga lambat ay buo at matibay. Dahil dito, mas naging produktibo ang kanilang pangingisda. Mas malaki ang kita at nabawasan ang alalahanin ng bawat pamilya. Isang hapon, habang pinapanood ni Lito ang mga bangkang sabay-sabay na pumapalaot, mga bangkang makukulay at matitibay, naramdaman niya ang isang kaligayahang higit pa sa kayang ibigay ng mga perlas. Hindi siya nag-abot ng isda. Nagbigay siya ng paraan para makahuli sila ng mas maraming isda. Ito ang tunay na tulong, sabi niya sa kanyang puso. Hindi abot, kundi pag-angat. Pag-angat sa aming lahat. Ang lihim sa siwang sa batuhan ay hindi na lang para sa kanyang pamilya. Ito na ngayon ang pundasyon ng pagbangon ng kanilang buong pamayanan. Ang pag-unlad ng maliit na baryo ay parang isang malakas na agos na hindi mapigilan. Ang mga bangkang makukulay at matitibay, ang mga mangingisdang may bagong pag-asa, lahat ng ito ay nakarating sa pandinig ni Don Marcelo, isang sakim na negosyante mula sa Orani. Kilala si Don Marcelo sa kanyang malawak na palaisdaan na laging may amoy kemikal at sa mga tauhan niyang gumagamit ng binamita sa laot, mga gawaing sumisira sa dagat na siyang buhay ni Lito. Ang paglakas ng komunidad ay isang banta sa kanyang kontrol. Isang hapon, habang abala ang lahat sa lingguhang pag-aayos ng bangka, isang mamahaling itim na sasakyan ang pumarada sa dulo ng dalampasigan. Bumaba si Don Marcelo, nakaputing polo at makintab na sapatos, isang imahe ng yaman na hindi bagay sa simpleng buhanginan. Nilapitan niya si Lito na nooy pawisang nagpipintura. Ikaw pala si Lito, bungad ni Don Marcelo, may peking ngiti sa mga labi. Sikat ka na, iho. Ang galing mo raw na mangingisda at mas magaling ka pa raw mag-organisa. Ang buong baryo ay umaangat dahil sa'yo. Nagkataon lang po, Don Marcelo, nagtutulungan lang po kami dito. Magalang na sagot ni Lito habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Gusto ko ang sipag mo, sabi ng Don, habang tinitingnan ang buong paligid na may halong pagmamaliit. Kaya heto ang alok ko, partnership. Ako ang kapital, ikaw ang lakas. Bibigyan kita ng 10 bagong malalaking bangka na may motor, malalaking lambat, lahat ng kailangan mo. O kontrolin natin ang pangisdaan mula dito hanggang Mariveles. Ano sa tingin mo? Tayo ang magiging hari ng dagat. Napigilan si Lito. Sa kanyang isip biglang umalingaw-ngaw ang babala ni Amara tungkol sa kasakiman. Malaki po ang pasasalamat ko sa alok ninyo, Don Marcelo, at sa tiwala ninyo sa akin. Mahinahong sagot ni Lito. Pero masaya na po ako sa buhay ko ngayon. Sapat na po ang kinikita ko para sa pamilya ko at kontento na po ako sa pagtulong dito sa baryo sa abot ng aking makakaya. Biglang nawala ang ngiti ni Don Marcelo. Isang malaking pagkakamali yan, Lito. Ang pera at kapangyarihan ay hindi tinatanggihan. Sigurado ka ba sa desisyon mo? May bahid na ng pagbabanta sa boses nito. Sigurado po, Don. Magalang ngunit matatag na sagot ni Lito. Kung gayon, pag-isipan mo, baka magsisi ka. Pumalikod na si Don Marcelo at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan, nag-iwan ng pensyon sa hangin. Para sa kanya, imposible na ang isang hamak na mangingisda ay tatanggi sa ganong yaman. Mayroon siyang ibang pinagkukunan, isip ng negosyante.
at aalamin ko kung ano yon. Kinabukasan, nagsimulang magbago ang paligid. May mga estrangherong mukha sa baryo, mga lalaking nakatambay sa tindahan na ang mga mata ay laging nakasunod kay Lito. Araw at gabi, may aninong nakamasid. Ngunit dahil ang takip na kwento ni Lito ay perpekto at nakikita ng lahat ang kanyang sipag, walang makitang kakaiba ang mga espiya. Dahil dito, ginamit ni Don Marcelo ang isang mas marumi at mas mabisang sandata, lason para sa isipan. Isang gabi nakita na si Kajomar, ang isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Lito, na mag-isang umiinom sa tindahan ni Aling Trining. "Jomar, kaibigan," bati ng Don, umupo sa tabi nito at nagpainom ng mamahaling alak. "Kamusta ang duhay?" "Ayos lang po, Don," sagot ni Jomar. "Bilib ako sa kaibigan mong si Lito, pero hindi ka ba nagtataka?" bulong ni Don Marcelo. "Saan galing ang kanyang pera? Isang special buyer? Isang anonymous donor? Masyadong maganda para maging totoo. Narinig ko sa mga kontak ko sa Maynila, may mga bagong linya ng droga na pumapasok daw sa Bataan. Ayokong isipin na si Lito yon, pero ang bigla ang yaman. Mapapaisip ka, di ba?" Hindi po gagawin ni Lito yon," tanggi ni Jomar. Ngunit ang lason ay naitanim na sa kanyang isip. Kinabukasan, nagsimulang umiwas si Kajomar kay Lito. Ang dating masayang batian ay naging isang pilit na tango na lang. Nagsimulang magbulungan ang ibang kapitbahay. Naramdaman ni Lito ang lamig. Ang sakit ay tila isang angker na humihila sa kanyang puso. Pati si Jomar, ang kasama kong lumaki, nasasaktang isip niya. Ito pala ang tapalit. Dahil alam niyang binabantayan siya, naging doble ang pag-iingat ni Lito. Kapag kailangan niyang pumunta sa lihim na yungib, gumagamit siya ng mga pain. Sasadyain niyang pumalaot papuntang Bagak. Magtatagal doon bago lihim na babalik sa kanilang lugar sa dilim ng gabi. Isang gabing kabilugan ng buwan, habang papalabas siya sa siwang, dala ang ilang perlas para sa pondo ng scholarship. Halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa ibabaw ng mga bato, may nakatayo na isang anino, isang lalaking tauhan ni Don Marcelo. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking bato, pinipigilan ang kanyang hininga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mga yapak ng lalaki na papalapit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, mahigpit na hawak ang mga perlas. Ang lalaki ay tumigil ilang metro lang mula sa kanyang pinagtataguan, nagmasid sa paligid, at pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, tumalikod at umalis. Nanghina ang mga tuhod ni Lito. Ang pagsubok ay mas mabigat kaysa sa inaakala niya. Ito ay hindi na lang laro ng taguan. Ito ay isang laban para protektahan ang isang hiwagang hindi lang para sa kanya, kundi para sa pag-asa ng buong pamayanan. Ang hapon ay payapa. Ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng mainit na kulay sa dalampasigan. Ang mga bata, kabilang si Mila, ay masayang nagtatakbuhan at naghahabulan sa mga umaatras na alon. Ang mga babae ay abala sa paghanda ng hapunan at ang amoy ng sinaing at inihaw na isda ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin. Sa pampang, ang mga mangingisda ay nag-aayos ng kanilang mga lambat pagkatapos ng isang magandang araw ng huli. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Nakaupo si Lito sa labas ng kanilang bahay kasama si Aling Rosa habang nagkakape. "Kay payapa ng hapon, Lito anak," sabi ni Aling Rosa habang nakatingin sa naglalarong si Mila. "Dati, sa ganitong oras, ang dibdib ko ay laging kumakabog sa pag-aalala kung may maihahain ba tayo. Ngayon tingnan mo, ang sarap sa pakiramdam." Mumiti si Lito. "Sana po laging ganito, tiya. Tahimik at masaya." Ngunit habang tuluyang lumulubog ang araw, may unti-unting nagbago. Ang dating banayad na hangin ay nagsimulang maging malamig at may dalang kakaibang ubong. Ang kulay kahel na langit sa kanluran ay biglang nilamon ng makapal at kulay abong mga ulap mula sa silangan.
Nilapitan sila ni Mang Cardo habang bitbit ang kanyang mga gamit. "Lito," sabi ng matanda, habang nakatingin sa dagat na tila naging iritable. "Kakaiba ang takbo ng hangin at ang kulay ng dagat. Hindi maganda ang kutob ko dito. Mas mabuting itali na nating maigi ang mga bangka." Bago pa man sila tuluyang makakilos, ang babala ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Isang biglaang anunsyo sa radyo mula sa munting tindahan ni Aling Trining na halos hindi na marinig sa biglang paglakas ng hangin. Isang malakas na bagyo, hindi inaasahang lumihis ng daan, diretsyong tatama sa Bataan. At kasabay ng anunsyong iyon, ang unang bugso ng bagsik ng kalikasan. Ang hangin ay umungol na parang isang halimaw, at ang ulan ay bumuhos na tila ibinubuhos na mga balde ng tubig. Ang payapang hapon ay naging isang nagngangalit na gabi ng kaguluhan. "Ang mga bangka," sigaw ng kapitan, "itaas niyo lahat." Nagsimula ang kaguluhan sa dalampasigan. Ang mga mangingisda ay nagtakbuhan. Sinusubukang isampa at itali ang kanilang mga bangka na pinaghirapan nilang ayusin. "Bilis, bilis! Hilahin niyo papunta sa mga puno ng niyog." Sigaw ng kapitan sa gitna ng papalakas na hangin at ulan. "Ang lubid, hindi kinakaya." Sigaw pabalik ni Mang Cardo habang apat sila na humihila sa isang bangka na pilit tinatangay ng alon. Si Lito kasama si Kajumar, ang kanilang alitan ay pansamantalang nilimot dahil sa mas malaking kalaban ay pilit na isinasampa ang bangkang biyaya. Ang bawat hampas ng alon ay parang isang malaking pader ng tubig na bumabagsak sa kanila. "Lito, hindi natin kaya!" sigaw ni Jumar, halos hindi na marinig sa lakas ng ugong ng hangin. Tingnan mo ang bangka ni Berto. Bali na ang katig. Napatingin si Lito at nakita ang tanawing dumudurog sa kanyang puso. Ang bangka ni Berto ay walang awang hinahampas sa pampang. Ang mga tabla nito ay naghihiwalay. Sa di kalayuan, isa pang bangka ang tuluyan ng tinangay papalayo sa laot. Ang mga babae at bata ay nagsisiiyakan mula sa kanilang mga tahanan na binabayo na rin ng malakas na hangin. Ang lahat ng kanilang pinanghirapang itayo, ang pag-asa, ang bayanihan, ay winawasak sa harap ng kanilang mga mata. Nang sa wakas ay maitulak nila ang biyaya sa mas ligtas na lugar. Napaluhod si Lito sa buhangin, pagod at basang-basa. Tumingin siya sa paligid. Isang malaking desperasyon. Iyon ang nakikita niya sa mukha ng lahat. Ang lahat ng ito, ang lahat ng pinaghirapan namin, mawawala lang sa isang gabi. Tanong niya sa kanyang isipan. Ang mga bangka ang buhay namin. Ang pera ay walang halaga kung wala ang mga ito. Ang kailangan namin ay isang himala. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang direksyon, sa mabatong bahagi ng baybayin, kung saan nagtatago ang kanyang lihim. Amara, ang dagat, isip niya. Sinabi niyang mapagbigay ang dagat, baka kaya rin itong maging maamo. Hindi ito isang lohikal na plano. Ito ay isang desperadong pagsabok, isang pagsubok ng pananampalataya. Jumar, bahala na muna kayo dito, sigaw ni Lito at nagsimulang tumakbo. Salamat Jumar, sabi ni Lito at nang masigurong ligtas na ang biyaya. Piningnan niya ang nagngangalit na dagat. Sa halip na tumulong sa iba, nagsimula siyang itulak muli ang kanyang bangka pabalik sa tubig. Nakita ito ni Jumar at hindi makapaniwala. Lito, anong ginagawa mo? Baliw ka na ba? Ibabalik mo pa sa laot? Sigaw niya, pilit na hinahawakan ang braso ni Lito. Magpapakamatay ka ba? Kailangan kong subukan, Jumar. May kailangan akong puntahan. Magtiwala ka sa akin. Sigaw ni Lito pabalik. Tinanggal ang kamay ni Jumar at sa isang malakas na tulik ay naiakyat niya ang bangka sa tubig. Mabilis niyang pinaandar ang motor. Ang pagsagupa sa bagyo gamit ang maliit na bangka ay isang kahibangan. Ang bawat alon ay tila isang bundok ng tubig na nagbabantang lulunurin siya. Ang bangkang biyaya ay itinataas ng napakataas bago biglang ibinabagsak sa malalim na puwang sa pagitan ng mga alon. Mahigpit ang kapit ni Lito sa timon. Ang bawat kalamnan niya ay naninigas. Ang hangin at ulan ay parang mga kutsilyong humihiwa sa anyang mukha. Ngunit sa bawat paghampas ng alon, ang nakikita niya ay hindi ang takot,
kundi ang mukha ng kanyang mga kababayan, ang mga nawasak na bangka, ang kanilang nawawalang pag-asa. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas na ituloy ang kanyang kabaliwan patungo sa mabatong bahagi ng baybayin. Pagdating sa siwang, halos lamunin na ito ng tubig. Kailangan niyang hintayin ang pag-urong ng alon bago siya sumingit. Basang-basa at nanginginig, nagtagumpay siyang makapasok sa loob. Ang mahiwagang korales ay kumikinang ng may kakaibang tindi. Ang liwanag nito ay tila nakikipaglaban sa dilim sa labas. Hindi siya pumitas ng perlas. Lumuhod siya sa basang buhanginan. "Amara, dagat, pakinggan niyo po ako." Humahagulgol na sigaw niya. "Hindi po ako humihingi ng perlas o anumang yaman. Nakikiusap po ako. Iligtas niyo po ang aking mga kababayan. Ang mga bangka po nila ang kanilang buhay. Bawat isang tabla, bawat isang katig, katumbas po niyan ay gatas para sa kanilang mga anak at pangarap para sa kanilang pamilya. Mawawala po iyon, mawawalan sila ng lahat." Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagong liwanag ang lumitaw sa loob ng yungib. Hindi ito galing sa korales. Mula sa tubig na pumapasok sa siwang, isang malumanay na liwanag ang nabuo. At mula rito, dahan-dahang gumahon ang isang pamilyar na anyo. Si Amara. Ang kanyang presensya ay nagdala ng biglaang katahimikan sa loob ng yungib. Kahit na patuloy ang pagnangalit ng bagyo sa labas. "Amara," bulong ni Lito. Hindi makapaniwala. "Narinig ko ang iyong panalangin." "Lito," sabi ni Amara. Ang boses niya ay kalmado na parang payapang pailaliman ng dagat. Isang panalangin na hindi para sa sarili, kundi para sa lahat. Sa pinakamatinding pagsubok, muli mong pinatunayan ang kabutihan ng iyong puso. "Tulungan mo po kami, Amara," pagmamakaawa ni Lito, habang tumutulo ang kanyang mga luha, ang kanilang mga bangka, ang kanilang buhay. Ang kapangyarihan ng dagat ay nasa korales, Lito, at ang kapangyarihan ng korales ay nagmumula sa puso ng nag-aalaga rito. Paliwanag ni Amara. Ang iyong panata ang magpapakawala sa tunay nitong lakas. Hawakan mo ang korales, isigaw mo ang iyong puso. Sumunod si Lito. Inilapat niya ang kanyang nanginginig na kamay sa kumikinang na korales at ipinikit ang kanyang mga mata. "Para sa lahat, mananatili kang lihim," sigaw niya ng buong lakas. "Para sa kanilang kapakanan, ipinapangako kong gagamitin ang biyayang ito para lamang sa kabutihan." Sa sandaling iyon, ang korales ay sumabog sa liwanag. Itinaas ni Amara ang kanyang kamay, at ang nakakasilaw na gintong liwanag mula sa korales ay tila dumaloy sa kanya at lumabas patungo sa dagat. Isang nakikitang alon ng kumikinang at payapang enerhiya na humahawi sa nagnangalit na tubig. Sa labas, sa dalampasigan, ang mga mangingisda ay malapit ng sumuko. Ngunit bigla, may napansin si Mang Cardo. "Sandali, tingnan ninyo ang tubig," sigaw niya. "May kakaibang liwanag." Kasunod ng mahiwagang liwanag na iyon, napansin ng lahat ang pagbabago. Tila humihina, sigaw ni Berto. "Imposible, pero totoo. Naging mas maamo, isang himala. Bilis, may pagkakataon pa tayo. Hilahin ang mga natikirang bangka." Dahil sa biglaang paghina ng alon, nagkaroon sila ng sapat na oras upang isalba ang karamihan sa kanilang mga bangka. Sa loob ng yungib, bago umalis si Lito, muling nagsalita si Amara. "Ang kasakiman ay parang bagyo, Lito, mapaminsala. Ngunit ang isang dalisay na puso ay kayang magpaamo kahit ng pinakamalakas na alon. Umuwi ka na." Ligtas na sila. Pagkasabi nito, dahan-dahan siyang lumubog pabalik sa tubig at nag-iwan sa korales na mas makinang at mas sagana sa perlas kaysa dati. Kinabukasan, sumikat ang araw sa isang tanawing puno ng pinsala, ngunit puno rin ng pasasalamat. Ngunit may isa pang sorpresa na dala ang umaga. Isang binatilyo ang humahangos na tumakbo palapit sa kanila. "Halikayo, tingnan ninyo ang nangyari sa palaisdaan ni Don Marcelo." Nagunahan ang mga tao. Ang malakas na alon ay naghukay sa buhangin sa gilid ng palaisdaan at doon nakalantad sa lahat ang mga ebidensyang matagal nang ikinupubli, mga kalawanging drum ng kemikal na may masangsang na amoy at mga kahon ng dinamita. "Mga hayop sila," galit na sigaw ni Mang Cardo.
Ito pala ang dahilan kung bakit namamatay ang mga isda sa bahaging iyon ng dagat. Nilalason niya ang ating buhay, sigaw ng kapitan. Tumawag na ako ng pulis at ng mga taga-DNR sa Balanga. Pananagutan ito ni Don Marcelo. Ang bagyo na nagdala ng pinsala ay siya ring nagdalang hustisya. Habang dumarating ang mga otoridad, si Lito ay tahimik na nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang kanyang panalangin ay hindi lang nagligtas ng mga bangka. Nilinis din nito ang kanilang baybayin mula sa kasakiman. Pagkatapos ng bagyo, isang magong umaga ang sumikat para sa maliit na baryo. Ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal, ngunit mas maliwanag at mas puno ng pag-asa. Ang pagkakahuli kay Don Marcelo ay nagdulot ng malaking pagbabago. Nawala ang kanyang masamang impluensya at ang pangingisda ay naging mas ligtas at mas sagana. Ang mga isda ay magsimulang bumalik sa mga lugar na dati patay na dahil sa lason. Isang hapon, habang nag-aayos ng lambat si Lito, nilapitan siya ni Ka Jomar. May hiya at pagsisisi sa mukha nito. Lito, patawarin mo ako, sabi ni Jomar. Nagpadala ako sa lason ng pagdududa. Noong gabing hinaharap natin ang bagyo. Nakita ko ang tapang at kabutihan mo. Isa kang tunay na kaibigan. Sana'y mapatawad mo ako. Matagal na kitang pinatawad, Jomar. Nakangiting sagot ni Lito at inakbayan ito. Ang mahalaga ay natuto tayo at muli tayong nagkakaisa. Halika, may mas malaki tayong pangarap na kailangang buuin. Naintindihan ni Lito na kahit na ayos na nila ang pangabangka, ang problema ay nasa pampang pa rin. Sila ay alipin pa rin ng mga middlemen na bumibili ng kanilang huli sa napakamurang halaga. Paano kung tayo na mismo ang magproseso ng ating huli? Naisip niya. Paano kung ang yaman ng dagat ay manatili sa ating komunidad? Dala ang bagong ideya, muli niyang ginamit ang kwento ng kanyang anonymous donor. Nagpatawag siya ng isang pulong sa buong komunidad kasama ang kapitan. Mga kababayan, panimula ni Lito sa harap ng lahat. Nakausap ko po muli ang ating anonymous donor. Nakita po niya ang ating pagkakaisa pagkatapos ng bagyo at lalo po siyang humanga. Sabi niya, panahon na para sa isang mas malaking pangarap. Hindi lang tulong kundi tunay na kaunlaran. Handa po siyang mamuhunan para pagtayo tayo ng sarili nating planta ng delata ng sardinas dito mismo sa ating baryo. Nagdiwang ang mga tao, isang pangarap na hindi nila inakalang posible. Sa loob ng isang taon, isang moderno at malinis na gusali ang itinayo malapit sa dalampasigan, ang perlas ng Bataan Cannery. Si Lito sa tulong ng kapitan ang namahala sa lahat. Ang dating tahimik na baryo ay naging isang sentro ng kaunlaran. Si Lito bilang general manager ay sinigurong ang lahat ng kanyang kababayan ang unang makikinabang. Ang mga mangingisda ay may sigurado ng buyer na nagbabayad ng tama at patas na presyo. Ang kanilang mga asawa, anak na dalaga at binata ay nabigyan ng maraming trabaho sa loob ng planta, sa paglilinis, paglalata at pag-eempake. Si Lito ay yumaman ng husto, ngunit ang yaman niya ay dumaloy pabalik sa kanyang mga kababayan. Nagkaroon ng mga bagong kalsada, mas magandang eskwelahan at isang maliit na klinika na pinondohan ng planta. Ang mga pamilya ay nakapagpatayo na rin ng sarili nilang sementadong bahay at nakapagpapaaral na ng mga anak sa kolehiyo sa Balanga. Isang dapit hapon, habang nag-iisa si Lito sa dalampasigan at pinapanood ang mga ilaw mula sa kanyang itinayong planta, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Lito, nakita niya si Amara na nakangiti sa kanya mula sa tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga mula sa isang kaliskis. Inubuan mo ang iyong komunidad ng isang buong hardin, sabi ni Amara. Ito po ay dahil sa inyo at sa tiwalang ibinigay ninyo, sagot ni Lito. Sinusunod ko lang po ang bili ninyo na maging daluyan ng biyaya. Pinatunayan mo na ang tunay na yaman ay hindi ang perlas na iniimbak, kundi ang biyayang ibinabahagi hanggang sa iprimamunga para sa lahat. Ipinagmamalaki ka ng dagat, Lito. Naglaho si Amara sa kislap ng papalubog na araw.
At naiwan si Lito na may kapayapaan sa kanyang damdamin. Si Lito ay naging isa sa mga pinakamayamang negosyante sa Bataan, ngunit nanatili siyang simple. Ang kanyang bahay ay ang parehong sementadong bahay na itinayo niya para sa kanyang pamilya. Ang kanyang bangka ay ang biyaya pa rin na minsan niyang ginamit para sagupain ang bagyo. Ang kanyang pinakamalaking yaman ay ang makita ang mga anak ng kanyang mga trabahador na umuuwing galing sa kolehiyo at ang marinig ang masayang tunog ng planta, isang hudyat ng trabaho at pag-asa para sa lahat. Gabi-gabi bago matulog, sumisilip siya sa bintana at tinitingnan ang dagat na nagniningning sa ilalim ng buwan. Tanging siya, ang dagat, at ang mga bituin ang nakakaalam sa lihim ng kumikinang na korales. Isang hiwagang nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o perlas, kundi ang isang pusong marunong magbahagi hanggang sa umunlad ang lahat.